بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, kailan dapat nating itaas ang ating mga kamay kapag tayo ay nagsasagawa ng pagdarasal? At sino ang ating sinusunod sa gawaing ito? Opo mga kapatid sa Islam. Ngunit bago po natin sisimulan ang usaping tungkol niyan, ay inaanyayahan po namin kayong isubscribe ang aming YouTube channel na ito, Balik Islam TV, ang TV ng mga Muslim. Tinuturo po namin dito ang mga basic knowledge ng Islam hanggang sa matapos natin ang mga muamala o di kaya ay pakikipag-ugnayan, pakikipagkalakaran natin sa mga tao. Mga kapatid sa Islam, uulitin ko po, inaanyayahan namin kayong isubscribe ang aming YouTube channel, Balik Islam TV. Ang topic po natin sa oras na ito, mga kapatid, ay tungkol po ito sa pagtaas natin ng ating dalawang kamay kapag tayo ay nagsasagawa ng pagdarasal. Kailan natin ito itataas? At sino ang ating sinusunod dito? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Tunay na nandiyan sa inyo, dumating sa inyo ang sugo, Rasul, na siya ang pinakamainam na huwaran para sa inyo, sino man sa inyo ang nagnanais kay Allah at sa huling araw. Kaya mga kapatid sa Islam, kung tayo ay nagnanais kay Allah, kung tayo ay nagnanais sa kabilang buhay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating susundin at hindi ang sino man. Sinabi pa ni Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Anuman ang iparating sa inyo ng sugo ay tanggapin ninyo, at anuman ang kanyang ipinagbawal sa inyo ay fantahu, ay iwanan ninyo, hintuan ninyo, o di kaya ay huwag nyong gawin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa ninyo ang pagdarasal kahalintulad sa pamamaraan ng aking pagdarasal. Kaya nararapat sa isang Muslim, mga kapatid sa Islam, na kanyang susundin ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdarasal ay nahati sa dalawa. Ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdarasal ay nahati po sa dalawa. Una, kailangang gawin at hindi matatanggap ang iyong pagdarasal hanggang hindi mo ito isasagawa. Ano po ito? Ito po ay kahalintulad ng
4 na raka'a sa duhur, sa asar, sa isya, 3 raka'a sa maghrib, 2 raka'a sa fajr. Ito yung paraan ni Propeta Muhammad na kailangan mong sundin, wajib ang pagsunod, dahil hindi tatanggapin ang iyong pagdarasal kapag hindi kahalintulad sa kanyang mga rakaat na isinasagawa. Opo. Sunod, kabilang sa paraan na wajib nating sundin, yung pagruko, yung pagsujud, yung pagtayo, yung pagtasyahud, yung pagtaslim, pagtakbir, kinakailangan nating susundin yun. Sunna yun ni Propeta Muhammad, paraan ni Propeta Muhammad na kailangan nating susundin. At hindi matatanggap ang ating pagdarasal kapag hindi natin sinunod ang ganitong paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang paraan na hindi naman obligadong sundin. Hindi obligadong sundin. Ibig sabihin, kung ginawa mo, magkaroon ka ng gantimpala. Pag hindi mo ginawa, wala kang gantimpala, ngunit tama pa rin ang iyong pagdarasal. Ano po ito? Halintulad na lamang yung ganyan ng ating kamay kapag tayo ay nagtatasyahud. Opo. Kapag tayo ay hindi nagganyan, ibig sabihin ba hindi tanggap yung dasal natin? Tanggap pa rin yung dasal natin. Ito yung paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit hindi natin isagawa sa ating pagdarasal, matatanggap pa rin yung ating dasal. Kabilang dito mga kapatid sa Islam, sa paraan na ito, ay yung pagtaas natin ng ating kamay. Opo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagdarasal, 4 na bisis lamang niya itinataas ang kanyang kamay. 4 na bisis lamang. 4 na bisis lamang ng Propeta Muhammad itinataas ang kanyang 2 kamay kapag siya ay nagdarasal. Una, sa takbiratul ihram. Kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtakbir para sa takbiratul ihram, itinataas niya ang kanyang 2 kamay. Ang rukun sa pagdarasal ay ang takbir, Allahu Akbar. Pero ang pagtaas ng kamay ay sunnah. Ang pagtaas ng kamay ay sunnah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagsagawa ng pagdarasal at nagtakbiratul ihram siya, Allahu Akbar, itinataas niya ang kanyang 2 kamay ng ganito, malapit sa kanyang 2 balikat, hadwal mankibain. Hadwal mankibain. Itinataas niya ng ganyan, Allahu Akbar. Yan ang unang bisis tinataas ng Propeta Muhammad ang kanyang kamay. Pangalawa mga kapatid, ay yung takbir niya para sa ruku'. Yung magtakbir siya para sa kanyang ruku'. Itinataas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang 2 kamay kapag siya ay nagtakbir para sa ruku'. Opo. Pangatlo, itinataas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang 2 kamay kapag siya ay nakatayo galing sa ruku' at kanyang binabanggit ang Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Itinataas niya ang kanyang 2 kamay. Pang-4, at ito yung panghuli,
itinataas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay kapag siya ay nagtakbir para sa intikal. Saan ito? Matapos siyang magtasyahud al-awwal. Kapag natapos magtasyahud al-awwal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay tatayo para sa pangatlong rakaah, at siya ay tatayo para sa pangatlong rakaah, pagtakbir niya dito, itinataas niya ang kanyang dalawang kamay. Maliban pa dito mga kapatid, hindi na itinataas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay. Opo. Ano po ang patunay natin? Ang patunay natin, mga kapatid, sa Islam ay sinabi na ulat mula kay Imam al-Bukhari an Nafi' anna Ibn Umar kana idha dakhala fi salati kabbara wa rafa'a yadayhi. Si Ibn Umar, sabi ayon kay Nafi', ito si Nafi', isang tabi'i. At si Ibn Umar, anak ni Umar ibn al-Khattab, ay isang sahaba. Sabi niya, idha dakhala Ibn Umar fi salati kabbara wa rafa'a yadayhi. Si Ibn Umar, kapag siya ay pumasok sa pagdarasal, siya ay nagtakbir, takbiratul ihram, at kanyang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Wa idha raka'a rafa'a yadayhi, at kapag siya ay magsasagawa ng ruku', itinataas niya ang kanyang dalawang kamay. Wa idha qala sami'allahu liman hamida, at kapag kanya nang binigkas ang sami'allahu liman hamida, itinataas niya naman ang kanyang dalawang kamay. Wa idha qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi, at kapag siya ay tumayo mula sa dalawang raka'a pagkatapos ng tasyahud al-awwal, itinataas din niya ang kanyang kamay. Wa rafa'a dhalika Ibn Umar ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Parang sinasabi ni Ibn Umar na ito ay ginagawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, mawadi'u raf'il yadaini arba'ah. Sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ang mga kalagayan ng pagtaas ng dalawang kamay ay apat. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin sa kanyang Syarhul Mumti'. Opo. Sabi niya, inda takbiratil ihram, inda ruku' wa inda raf'i min ar-ruku' wa idha qama min at-tashahhud al-awwal. Kapag tumayo para sa tashahhud al-awwal. Syarhul Mumti'. Opo. Sabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, sabi ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakita ko ang sugo ni Allah, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama fi salati rafa'a yadayhi, kapag siya ay tatayo magsasagawa ng pagdarasal, rafa'a yadayhi, itinataas niya ang kanyang dalawang kamay, yadayhi, hatta yakuna hadwa mankibaihi, hanggang sa ito ay aabot malapit sa kanyang dalawang balikat, hadwa mankibaihi. Opo. Wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru liruku', sabi ni Ibn Umar, at ginagawa rin ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagtakbir para sa ruku'. Wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', at ginagawa rin niya ito kapag itinataas na niya ang kanyang ulo mula sa ruku', yung pagtaas ng kamay. Ginagawa rin daw ni propeta Muhammad ayon kay Ibn Umar. Wa yaqulu sami'allahu liman hamida, at kanyang sinasabi sami'allahu liman hamida. Opo.
Pag nagsabi na ang Propeta Muhammad ng Sami Allahu liman hamida, itinataas na naman niya ang kanyang mga kamay. Wala yaf'alu dhalika fi sujud, at hindi niya ito isinasagawa sa sujud. Ibig sabihin, pag ang Propeta Muhammad magsasagawa ng sujud, hindi na niya itinataas ang kanyang dalawang kamay. Okay. Waja'a an Malik ibn al-Huwairith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Opo. Sabi ni Malik ibn al-Huwairith na ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay nagtakbiratul ihram, kanyang itinataas ang kanyang dalawang kamay hanggang sa ito ay lalapit sa kanyang dalawang tainga. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. At kapag ang Propeta Muhammad ay nagruku, magsasagawa ng ruku, opo, itinataas na naman niya ang kanyang dalawang kamay hanggang aabot ito malapit sa kanyang dalawang tainga. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', at kapag kanyang itinataas ang kanyang ulo galing sa ruku', sinasabi niya Sami Allahu liman hamida, fa'ala mithla dhalik, ay ginagawa rin ito ng Propeta Muhammad tulad sa kanyang sinasagawa sa una. Opo. Okay? So, sa ziyada, doon sa pang-apat na kalagayan ng pagtaas ng kamay ay doon sa tashahud al-awwal. Kapag natapos na magtashahud al-awwal at magtakbir na para patayo, pangatlong raka'a, ay itinataas na naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay. Mga kapatid sa Islam, ang pagtaas ng dalawang kamay sa pagdarasal ay hindi wajib. Hindi wajib, sunnah. Ngunit kaaya-ayang gawain. Ito ay ginawa ng Propeta Muhammad. Kaya bakit naman hindi natin isagawa? Okay? Bakit hindi natin isasagawa? Habang isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang iqtida, pagsunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang gawain ay isa sa pinakamainam na gawain. Opo, isa sa pinakamainam na gawain. Kaya si Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sa sobrang pagsunod, pagmamahal niya sa Propeta Muhammad, si Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sa sobrang pagmamahal niya kay Propeta Muhammad at sa sobrang kanyang kagustuhan na masunod ang Propeta Muhammad, tinatanong niya ang kanyang tatay si Umar. Sabi niya, saan ba dumadaan ng Propeta Muhammad? Sa sobrang kanyang pagmamahal at pagsunod kay Propeta Muhammad, saan ba kanya dumadaan ang Propeta Muhammad kapag pumupunta siya ng pagdarasal? Saan siya umaapak? Bakit ang gusto ni Ibnu Umar, pati ang kanyang paa, sabi niya, kasi nais ko na yung paa ko ay mapunta doon sa inapakan ng Rasulullah noon. Kung saan dumaan ang Rasulullah, gusto kong mapunta o kaya makalagay doon yung aking dalawang paa. Sa labis na kanyang pagsunod, pagmamahal sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Upo mga kapatid sa Islam, dahil si Ibnu Umar sa panahon ng Propeta Muhammad ay isang hindi pa po siya katandaan. No? Hindi pa po siya katandaan. Medyo batang-bata pa po si Ibnu Umar. Kasama niya dito sila, marami mga sahaba ang mga kasama niya. Okay? So, yun po mga kapatid sa Islam ang apat na lugar kung kailan at saan natin itataas yung ating dalawang kamay. Una, sa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Pangalawa, sa bago tayo magsagawa ng ruku' o yung takbir para sa ruku'.
Pangatlo, yung pagbanggit natin ng Sami Allahu liman hamida, pagkatayo natin, itataas natin ang ating kamay, malapit sa ating balikat, ito, at malapit sa ating tenga. Opo, no? Pang-apat, pagtayo galing sa pangalawang raka'a upang magsagawa ng pangatlong raka'a. Yun po mga kapatid sa Islam ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan at saan niya itinataas ang kanyang dalawang kamay. So, may mga iba na halos lahat ng kanilang galaw sa dasal, itinataas nila yung kanilang kamay. Mali po yun. Mali po yun. Kasi ang ating mahal na Propeta Muhammad, 4 na bisis lamang niya itinataas ang kanyang dalawang kamay kapag siya ay nagdarasal ng 4 na raka'a o di kaya 3 raka'a. Kasi yung 2 raka'a, wala nang tashahud al-awwal, agad ng tashahud al-akhir. Opo, kaya mapapansin nyo po doon sa mga hadith na binanggit natin na hanggang sa pagtaas lamang ng ulo matapos ang ruko, hindi na nabanggit yung pang-4 na kalagayan kung kailan itaas ang kamay. Hindi na po nabanggit. Bakit? Kasi yung hadith para doon sa 2 raka'a na sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang sahabi na si Ibn Umar ay siya mismo ang nagsabi na ang pang-4 at nakita niya sa Rasulullah na ang pang-4 ay yung pagkatapos magtashahud al-awwal para tumayo para sa pangatlong raka'a. Kasi may takbir doon. Yun lamang po mga kapatid sa Islam ang madagdag ko na kaalaman para sa inyo. Nang sa ganun, ito po ay sinabi ng Propeta Muhammad na sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsagawa kayo ng pagdarasal kahalintulad ng pamamaraan ko sa pagdarasal. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po mga kapatid sa Islam. Huwag niyo pong kaligtaan i-subscribe ang aming YouTube channel. Anyayahan ang inyong mga kapatid, kamag-anak, kakilala, kaibigan mag-subscribe sa aming YouTube channel dahil ang pag-anyaya po sa kabutihan ay isang uri ng kabutihan, isang uri ng sadakah, isang uri ng tinatawag natin na ma'ruf. Opo, at magkakaroon pa rin tayo nito ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.